Sanay na ang industriya ng pelikulang Pilipino sa mga kontrobersya. Mula sa mga issue ng censorship hanggang sa mga alingas-ngas ng mga artista, tila hindi na bago ang mga ganitong pangyayari. Pero, bihira ang mga pangyayaring nagdulot ng debat na kasing init ng paparating na pelikula, ang mga nanggahasa kay Pepsi Paloma. Ang pelikulang ito ay tila nagpasiklab ng isang malaking apoy sa puso ng publiko. Sa direksyon ni Daryl Yap, tatalakayin ng pelikula ang malungkot na buhay at ang hindi pa rin nalulutas na pagkamatay ni Pepsi Paloma, isang artistang maagang nawala dahil sa isang karumal-dumal na krimen. Ang kanyang kwento ay muling binubuhay sa pamamagitan ng pelikulang ito. Ang teaser ng pelikula, na inilabas noong bagong taon ng 2025, ay gumulat sa buong bansa. Maraming tao ang nagulat at nagkaroon ng iba't ibang reaksyon. Umingay ang social media, mayroong nanabik, nagalit, at hindi makapaniwala. Ang mga komento at reaksyon ay nag-viral na nagdulot ng mas maraming usapan. Para sa ilan, ang pelikula ay isang matagal nang hinihintay na pagsusuri sa isang kaso na matagal nang bumabagabag sa bansa. Ito ay isang pagkakataon upang muling pag-usapan ang isang mahalagang issue. Para sa iba naman, ito ay isang tahasang pagsasamantala sa isang trahedya para sa pera at kasikatan. Ang mga kritiko ay hindi nag-atubiling ipahayag ang kanilang galit at pagkadismaya. Ang pelikula ay naging mitsa ng mga diskusyon tungkol sa hustisya, kapangyarihan, at responsibilidad ng mga nagkukwento. Ang mga tanong tungkol sa etika ng paggawa ng pelikula at ang epekto nito sa lipunan ay muling nabuhay. Si Pepsi Paloma o Delia Duavon sa tunay na buhay ay isang nagniningning na bituin sa pelikulang Pilipino noong dekada 80. Sa kabila ng kanyang murang edad, siya ay nagpakita ng pambihirang talento at karisma na bihirang makita sa industriya. Ang kanyang nakabibighaning ganda at hindi may kakailang talento ang nagtulak sa kanya sa kasikatan sa murang edad. Siya ay naging inspirasyon sa maraming kabataan na nangangarap maging artista. Dumilim ang buhay ni Paloma noong 1982 nang sa edad na 14 ay inakusahan niya ang 3 kilalang personalidad sa telebisyon, kasama na si Vic Soto, ng panggagahasa. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya at nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Sa kabila ng trauma, matapang na hinanap ni Paloma ang hustisya at ang kanyang kaso ay naging simbolo ng kahinaan ng mga kababaihan sa industriya ng entertainment. Ang kanyang tapang ay nagbigay inspirasyon sa marami na lumaban para sa kanilang karapatan. Nakalulungkot, hindi nakamit ni Pepsi Paloma ang hustisya. Ang kanyang laban ay nagpakita ng mga kahinaan ng sistema ng hustisya sa bansa. Noong 1985, sa edad na 18, natagpuan siyang patay sa kanyang apartment, isang malinaw na pagpapakamatay. Ang kanyang maagang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot at panghihinayang sa marami. Ang kanyang kwento ay isang malinaw na paalala sa madilim na bahagi ng kasikatan at ang kahinaan ng mga kabataang babae sa industriya ng entertainment. Ang kanyang buhay at kamatayan ay nagsilbing aral sa marami tungkol sa mga panganib na kaakibat ng kasikatan. Si Daryl Yap, ang direktor ng pelikula, ay hindi bago sa kontrobersya. Kilala sa kanyang mga matatapang na pelikula, hindi kailanman umiwas si Yap sa pagtalakay sa mga sensitibong paksa. Sa mga nanggahasa kay Pepsi Paloma, layunin ni Yap na ilawan ang isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang pananaw ni Yap sa pelikula ay hindi upang muling litisin ang kaso o magpahayag ng pagkakasala o kawalang kasalanan. Sa halip, layunin niyang tuklasin ang buhay at mga paghihirap ni Pepsi Paloma, isang batang babae na natabunan ng iskandalo. Sa pamamagitan ng pelikula, hangad ni Yap na bigyan ng boses si Paloma at magpasimula ng usapan tungkol sa pagsasamantala at pang-aabuso sa industriya ng entertainment. Ang paglabas ng teaser ng pelikula ay nagpasiklab ng kontrobersya, lalo na mula kay Vic Soto at sa kanyang mga taga-suporta. Ang mga eksena sa teaser ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, na nagresulta sa mainit na talakayan sa social media at mga news outlet. Si Soto, na ngayon ay isang iginagalang na personalidad sa pelikulang Pilipino, ay maring itinanggi ang mga paratang laban sa kanya. Sa kabila ng kanyang katahimikan sa mga nakaraang taon, hindi niya pinalampas ang pagkakataong ipagtanggol ang kanyang pangalan. Ang direktang pagtukoy sa kanya ng pelikula
at ang muling paglutang mga dekada ng akusasyon ay nagtulak kay Soto na magsampa ng kaso laban kay Daryl Yap at sa kanyang production company. Ang mga legal na dokumento ay mabilis na inihanda at isinumite sa korte. Nagsampa ng formal na reklamo ang legal team ni Soto laban kay Yap dahil sa paninirang puri. Ang mga abogado ni Soto ay nagbigay ng pahayag sa media na nagsasabing ang pelikula ay naglalaman ng mga mapanirang pahayag na walang basehan. Iginiit nila na ang paglalarawan ng pelikula kay Soto ay hindi lamang mali kundi malisyoso rin. Ang mga taga-suporta ni Soto ay nagtipon sa labas ng korte upang ipakita ang kanilang suporta, habang ang mga taga-suporta ni Yap ay nagbigay din ng kanilang opinyon. Mas lalong pinainit ng kaso ang kontrobersya, hinati ang opinyon ng publiko at nagpasiklab ng mainit na debate tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag at karapatan ng isang artista. Ang mga news anchor at mga eksperto ay nagbigay ng kanilang mga pananaw sa issue na nagdagdag pa sa kaguluhan. Ang legal na labanan sa pagitan ni Soto at Yap ay isang banggaan ng dalawang makapangyarihang personalidad sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ang mga susunod na hakbang sa kasong ito ay inaabangan ng marami na nagdaragdag ng intriga sa buong industriya. Hinati ng kontrobersya tungkol sa ang mga nanggahasa kay Pepsi Paloma ang publiko sa Pilipinas at nagdulot ng mainit na debate. Ang social media ay naging larangan ng mga opinyon kung saan ang mga sumusuporta at kumokondena sa pelikula ay nagpapalitan ng mga matitinding salita. Sa isang panig ay ang mga pumupuri sa katapangan ni Daryl Yap sa pagtalakay sa isang sensitibong paksa. Nakikita nila ang pelikula bilang isang mahalagang hakbang tungo sa paghahanap ng hustisya para kay Pepsi Paloma. Iginiit nila na ang fictionalized na pagtalakay ng pelikula ay hindi nakakabawas sa kahalagahan nito o sa potensyal nito na magpasimula ng makabuluhang dialogo. Sa kabilang panig naman ay ang mga kumokondena sa pelikula bilang isang pagsasamantala sa trahedya para kumita. Iginiit nila na ang pelikula ay kawalang-galang sa alaala ni Pepsi Paloma at nagdudulot ng karagdagang sakit sa kanyang pamilya. Ang kontrobersya sa ang mga nanggahasa kay Pepsi Paloma ay nagpasiklab ng mahalagang usapan tungkol sa ethical na hangganan ng paggawa ng pelikula. Sinasabi ng mga kritiko na lumagpas si Daryl Yap sa hangganan sa pamamagitan ng paggawa ng katang-isip sa isang sensitibong kaso na kinasasangkutan ng mga totoong tao at totoong sakit. Nanawagan sila para sa mas malaking pagsasaalang-alang at pagpipigil sa pagtalakay sa mga ganitong delikadong paksa. Ipinagtatanggol naman ng mga tataga-suporta ng pelikula ang karapatan ni Yap sa malayang pagpapahayag na nagsasabing hindi dapat i-censor o patahimikin ang mga filmmaker. Naniniwala sila na ang sining ay may kapangyarihang pumukaw, hamunin, at magpasimula ng mahahalagang usapan. Iginiit nila na ang fictionalized na pagtalakay ng pelikula ay nagbibigay daan para sa mas malalim na pagsusuri ng mga tema nang hindi sinasamantala ang mga totoong taong kasangkot. Ang kontrobersya sa ang mga nanggahasa kay Pepsi Paloma ay isang malinaw na paalala sa mga komplikasyon ng paghahanap ng katotohanan at hustisya. Mahalagang lapitan ang issue ng may pagsasaalang-alang, empatiya at pangako sa magalang na dialogo at pag-unawa. Mahalagang makinig sa lahat ng panig ng kwento at makisali sa mga usapan na parehong kritikal at mahabagin. Ang paghahanap ng katotohanan at hustisya ay isang patuloy na paglalakbay at walang dudang muling pinasiklab ng pelikula, ang isang usapan na nangangailangan ng ating atensyon. Ito ay isang usapan na nangangailangan sa atin na harapin ang mga hindi komportableng katotohanan tungkol sa ating lipunan at hanapin ang hustisya para sa lahat ng mga taong ang mga boses ay pinatahimik o binalewala.